Nagsalita na po si President Bongbong Marcos hinggil dito sa mga fake news peddler. Yung pong nagsasabing may colon cancer at stage 4 na po si President Bongbong Marcos. At doon sa mga hindi pa naniwala, kanina po ay nagkaroon ng event si President Bongbong Marcos. At kung napanood yung sinasabi kong event, pansinin ninyo ang aura ni President Bongbong Marcos at siya po ay unti-unting nakaka-recover. Nagkakalaman na po ang kanyang muka at ang kanyang katawan. Ay, talaga naman. Alam mo, yung mga nagkakalat ng mga, unang-una, sagutin ko yung tanong mo. Fake, 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 fake news. Yan. Ang lumalabas lang dyan, eto mga desperado, nag-iimbento na lang na istorya para gumawa lang ng gulo. Wala naman silang maibibigay, wala silang naitutulong, wala silang kontribusyon sa buhay ng bawat Pilipino, kundi paninira lamang, kundi panggugulo lamang. Kaya't wag po natin, kailangan maingat po tayo. Huwag tayo masyadong naniniwala kung wala namang pruweba na sa kanilang mga sinasabi. Dito sa issue na ito, ulit, fake news. Yan ang pinakamasamang halimbawa ng fake news na kinakalat ng ating mga kung sino-sino man sa social media. So dun sa mga fake news peddlers, tuloy nyo lang yan. Sino ba ang makakarma? Kayo din naman ang magdadala niyan. Pero kahit na po ganyan at nagsalita na si President Bongbong Marcos, tuloy-tuloy pa rin po ang pagpapakalat ng maling informasyon ng mga DDS. Talaga po naman na pagka ikaw ay DDS, ikaw po ay may mental issues na kahit na halatang halata yung inyong mga pinagsasabi ay puro kasinungalingan lamang, madali naman pong mag-fact check ang ating mga kababayan ngayon. So tuloy-tuloy pa rin po natin basagin ang kasinungalingan ng mga DDS. Kasi kung patuloy sila magpapalaganap ng mga false information, abay hindi rin po tayo titigil at kasama ko ang sambayan ng Pilipino, ang mga Gen Z, ang mga millennials, sama-sama na po para samahan akong basagin ang mga lies and deceit ng mga DDS. Unahin po natin dito kay Kiko Barsaga nung sinabi niyang 18.2 trillion pesos highest debt in the history of the Philippines. Utang na lang talaga ang solusyon pag walang maisip na plano. Kayo Barsaga, chismis na lang, fake news na lang, false information na lang ang alam ninyo dahil wala din naman kayong mailabas na solusyon para sa mga problema natin. Para bang hindi alam ng taong bayan na si Rodrigo Duterte ang pinakamalaking inutang sa kasaysayan ng Pilipinas. Tapos ngayon, babaliktarin nyo at ituturo nyo as usual, ituturo nyo na naman kay President Bongbong Marcos. Nasabi tuloy ni Nicky Fuentes, 18.2 trillion ang utang kabuuan ng Pilipinas. Hindi mo ba inisip na 13.64 trillion ay galing yan kay Duterte bago siya umalis bilang presidente? Kahit mag-search ka, puro ka dada, wala ka namang alam kung bakit ganyang kalaki ang utang ng Pilipinas. So, walang plano pala si Duterte noon, kaya panay utang lang siya na umabot ng 13.64 trillion ang utang niya. Ikaw na nagsabi, Kiko, utang na lang talaga ang solusyon pag walang maisip na plano. Pero alam mo, Nikki, hindi natin pwedeng sabihin na hindi alam ni Kiko Barsaga yan. Alam nila yan. Alam ng mga DDS yan kung gaano kalaki ang iniwang utang ni Rodrigo Duterte kay President Bongbong Marcos. Pero siyempre, ang style nila, kailangan nilang baliktarin ng kwento at isisi lahat kay Bongbong Marcos. Kawawa yung mga DDS, ano? Wala na talagang laman ng isip nila kundi ang magpakalat ng chismis at manggulo. Okay lang, Kiko Barsaga, napanood ko yung debate ninyong dalawa ni Jesus Falsis at doon, walang-wala ka. Katulad ka rin ng puon mong si Sara Duterte. Magsama-sama kayo talaga sa kampo ng mga DDS. Dito naman tayo kay Mike Defensor. Sabi niya, FPRRD, natatanging pangulong pinakasuhan sa ibang bansa pero hindi kinasuhan sa Pilipinas. Paano nga naman siyang kakasuhan dito sa Pilipinas, Mike Defensor? Alam po ng bawat Pilipino yan na kung dito nag-file ng complaint yung mga biktima ng EJK, wala pong mangyayari dyan. Considering na yung mga nakaupo sa Supreme Court, halos lahat dyan ay appointee ni Digong.
Nasabi tuloy ni Joaquin Conrado, paano siya kakasuhan dito? Alam ni Trillanes na ang Supreme Court ay mga tuta ni Duterte at alam ni Trillanes na ang batas sa Pilipinas pwedeng bayaran noong panahon ni Duterte. Kaya ang ginawa nila, sa ICC sila nagsampa ng kaso kay Duterte dahil hindi uso ang pera at walang sisinuhin ang ICC pagdating sa human rights. Mababasura lang kung sa Pilipinas ka magsasampa, lalo na kung presidente ang kakasuhan mo. So akala mo, Mike Defensor, natutulog ang taong bayan na hindi namin alam ang nangyayari sa kapaligiran at hindi namin alam ang mga style ninyo para baluktutin ang batas? Huwag kami, Mike Defensor. Galing naman ito sa attack dog ng mga Duterte, kay Attorney Harry Roque. Itong impeachment laban kay VP Sara ay political impeachment. Okay, Harry Roque, call it whatever you want. Pero ang impeachment na yan ang magpapalaya kay Sara Duterte. Dahil alam po natin, the truth will set you free. Pero sa kaso ni Sara Duterte, baka instead of setting her free, lalo siyang makulong. Pero ginigiit nyo naman na wala siyang kasalanan eh. So itong impeachment na to, political man siya or whatever you call it, dapat niyang harapin. Huwag na kayo magdahi-dahilan ng kung ano-ano pa. May mga technicalities, may mga pasaring. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi na uso yan. Labasan ng resibo at ebidensya ang uso ngayon. At hindi na basta-basta maniniwala ang taong bayan sa mga kuda-kuda ninyo. So hanggat wala ka inilalabas na ebidensya, Harry Roque, tulad ng iyong peking polvoron video, manahimik ka na lang. Na sinugunduhan naman ni Lily May Hernandez, political impeachment? Ano pinagsasabi mo dyan, Harry Roque? Paano naging political ang pagtanong kung saan niya pinunta ang confidential funds niya? Napakahirap ba nung sagutin? Si Sara ang nanghingi ng budget. Siyempre, kailangan ng resibo kung saan niya ginamit yung pera, kung saan niya pinaggagastos. Kahit nga ordinaryong tao, tanungin mo kung anong nagawa ni Sara Duterte, sasakit ang ulo mo kung anong nagawa niya bilang Vice President. Tax ng taong bayan ang ginastos niya, hindi yung galing sa bulsa niya. O di ba nga naman, Harry Roque? Galing yan sa pera ng taong bayan. Wala bang karapatan ng taong bayan malaman kung saan ginastos ni Sara Duterte yung pera? Kung sa tingin ninyo, okay lang na wala ng paliwanag-paliwanag, siguro nung panahon ni Digong, okay yan. Pero ngayon, hindi na po uubra yan. So kahit na anong takas nyo pa, kahit na magtago pa kayo sa saya ng Supreme Court, wala na po kayong kawala. Ito na ang panahon para sagutin ni Sara Duterte once and for all kung saan niya dinala yung pera ng bayan. Kung maging makatotohanan yung kanyang paliwanag at mapatunayan niyang wala siyang kasalanan, di okay, masaya siya. Kung hindi, magiging masaya ang taong bayan kapag nalaman ang katotohanan. Sabi nga ni Salvador Panelo, halos lahat ng bansa ay kinikilala ang kabayanihan ni President Duterte. Pero teka muna, kung halos lahat ng bansa ay kinikilala ang kabayanihan ni President Duterte, bakit walang umalma at pinagtanggol siya nung siya ay hinuli sa ICC? Kung meron man nagsasalita ngayon, yung isang Japanese, nag-iisang Japanese na gustong palayain si former President Rodrigo Duterte, anong magagawa ng Hapon na yon? Tapos sasabihin, kinikilala daw ang kabayanihan ni President Duterte. Parang wala yata ako narinig. Kayo ba? May narinig na ba kayo mula nung kinulong si Rodrigo Duterte sa ICC? Meron bang kahit na isang world leader ang kinundena ang pagkakakidnap kay Digong? Sabi tuloy ni Joseph Morales, kinikilalang bayani? Sino nagsabi? Nasaan ang post ng mga iba't ibang bansa na bayani si Duterte? Mas kinikilala pa siyang killer ng mga iba't ibang bansa. Si Duterte pa nagsabi na kung merong Hitler ng Germany, siya naman ang Hitler ng Pilipinas. Tapos sasabihin mo, bayani? O ano, Salvador Panelo, maglabas ka nga ng kahit na isang world leader na pinagtanggol si Duterte nung siya ay kinulong sa ICC. At hindi nga ba, napaulat pa si Rodrigo Duterte at kung hindi ako nagkakamali, 2017, na siya ang pinaka-corrupt na leader nung panahon na yon.
So sasabihin mo na kilala siya sa kanyang kabayanihan? Hindi po. Kilala si Rodrigo Duterte sa kanyang pagiging berdugo dahil siya mismo ang umamin. Itong sinabi ni Representative Paulo Duterte, nasa inyo ang desisyon kung okay lang ba sa inyo na ninanakawan kayo. Pilipino lang talaga ang makakasagot niyan. Kung gusto nyo na palagi kayong ninanakawan. Na ako nagsalita si Polong. Kung gusto nyo daw na lagi kayong ninanakawan. Ayaw na nga namin eh. Kaya nga si President Bongbong Marcos isiniwalat na yung nakawan na nagaganap sa gobyernong ito. Dahil hindi na maatim ni Bongbong Marcos ang ginagawang nakawan ng mga magnanakaw na ito. So dun sa sinabi mo na kung gusto nyo na palagi kayo ninanakawan, ayaw na nga namin eh. Kaya gusto namin ma-expose lahat ng mga nagnakaw na to sa gobyerno. Nakomento naman ni Russell Perilla, kasama ka sa mga magnanakaw. Isipin mo, isang district, 51 billion ang budget sa flood control. Isang distrito lang. Wow naman! Ikaw lang ang congressman na humawak ng ganyang kalaking budget. Hindi buong Davao sakop ng 51 billion mo ha. Share ko lang sa mga mangmang mong supporters. Kaya nga nakakapagtaka tong mga DDS supporters na to eh. Kahit na lantaran na kayo niloloko, okay lang sa inyo. Ay bahala kayo sa buhay ninyo. Kung gusto nyong palagi kayong inuuto ng mga Duterte. Isa pang issue ni Kiko Barsaga. Itong si Kiko Barsaga ang female version ni Rowena Guanzon. Yung araw-araw hindi po pwedeng wala silang ilalabas na statement. Yung bang nakakagago, hindi nila alam yung kagaguhan nila ang napapansin ng taong bayan. Salita ng salita, kuda ng kuda. Pero hanggang bintang lang naman ang kaya nilang gawin. Wala naman silang mailabas na konkretong ebidensya. Sabi ko nga sa inyo hindi na po uso yan. Kaya nga unti-unting bumabagsak ang Duterte brand. Dahil hindi na po uso ang magbintang ng walang ebidensya. Sabi ni Barsaga, noong COVID-19, isang linggo pa lang may plano na si Duterte. Ngayong oil crisis, isang buwan na nakatutok pa rin sila sa impeachment. O nakita nyo na, di lumabas ang totoo. Kaya sila nag-iingay sa issue ng krudo ay dahil gusto nilang pagtakpan itong issue ng impeachment ni Sara Duterte para bang akala nila kapag sila ay nag-ingay, kakalimutan ng taong bayan ng impeachment ni Sara Duterte. Hindi po, pinakahihintay nga namin yan Huwag lang may lumabas na TRO bago mag-April 14. Tuloy-tuloy na po yan. Tandaan nyo yung mga pinasabpina ng House of Representatives para lumabas at magsalita sa April 14. Sabi ni Sofia Natividad, isang linggo pa lang may plano na? Bakit kumalat ang COVID sa bansa kung may plano pala? Bakit tayo ang pinakamatagal na nag-lockdown sa buong mundo kung may plano pala? Baka plano magnakaw lalo na sa Pharmally scandal. Grabe nakawan dyan Lubog na sa hirap ang tao noon, nagnanakawan pa sa gobyerno. Oil crisis nga hindi mo makokontrol yan, ugok. Kahit magbigti ka pa, hindi agad-agad maayos ang problema sa langis. Buti pa tong ating mga kababayan Kahit na wala tayo sa pwesto, kahit na hindi tayo kasing talino daw ni Kong Miao Miao, naiintindihan po natin ang sitwasyon. Tanging ang mga DDS lang, ang kulto ni Duterte ang nagpapagulo ng bansang Pilipinas. Kung wala sila, hindi ganito kagulo ang Pilipinas. Mas madali sanang naiangat ni President Bongbong Marcos ang Pilipinas kung walang gantong sagabal tulad ng mga DDS. Sabi naman ng isang Daryl Yap, Bongbong Marcos, sa dami ng kasalanan ko, ikaw ang pinaka-pinagsisisihan ko. Pero bago natin basahin yung sagot ni Raymart Quinto, ikaw din ang pinagsisisihan ng taong bayan kung bakit namin sinuportahan ang pelikula nyong Made in Malacanang at ano ba yung isa? Martyr or Murderer? Yung pala, palalabasin yung kontrabida si Bongbong Marcos at ang pinakasentro ng kwento nyo, si Amy Marcos? No wonder, kasi umpisa pa lang, anti-BBM na kayo. And sadly, pati pag-iisip ni Amy Marcos,
na lason ninyo. Sabi tuloy ni Raymart Quinto, sa dami ng kasalanan mo, bakit hindi ka magbigti, Daryl Yap? Ang pinagsisisihan ng mga tao ngayon, nagka-vice president tayo ng corrupt at walang ambag sa Pilipinas. Si Sara Duterte lang ang nag-iisang vice president na talamak ang korupsyon sa OVP. Mas marami pang paninira si Sara Duterte sa administrasyon ni Marcos kesa sa nagawa niya. Mas marami pang travel abroad ang ginawa niya kesa tumulong sa taong bayan. Sino kaya ang pinagsisisihan ng taong bayan ngayon? Sige nga, comment nga kayo down below. Ano ba ang pinagsisisihan ninyo? Ang binoto nyo si Bongbong Marcos o ang binoto nyo si Sara Duterte? Ay nako, talaga pag DDS ka, sarado na po at lusaw na ang isip ninyo. Mantakin nyo, kahit na sinusukan na sila ng taong bayan at pinagtatawanan na lang itong mga statement ng mga DDS, talagang taas no pa nilang ipagtanggol si Rodrigo Duterte. Sabi nga ni Harry Roque, ang tatak Duterte ay nakakabuti sa ating bayan. Ano bang buti ang dinala ng mga Duterte sa atin kung di puro gulo? Paliwanag tuloy ni Yana May Lopez. Nakakabuti ba ang mga pogo sa bayan? Nakakabuti ba ang isabong at may mga nawawalang sabongero? Nakakabuti ba pagpatay ng mga tao? Tapos ang mga drug lord na Chinese katulad ni Michael Yang ay ginawa pang economic advisor ni Duterte. Nakakabuti ba ang gagawin pa tayong province of China ni Duterte? Nakakabuti ba sa bayan ang pagmumura niya sa Diyos? Saan at kailan nakabuti ang Duterte sa bayan? Wala na siguro kung may idadagdag, sinabi na lahat ni Yana May Lopez. Pero siyempre, tulad ni Harry Roque na noon, ay talagang kinakampanya pa niya na wag daw iboto si Rodrigo Duterte dahil si Digong daw ay self-confessed murderer. Aba, ano kaya ang pinakain kay Harry Roque? Para ngayon, siya ay attack dog na ngayon ng mga Duterte. At ang ating panghuling issue, napanood nyo ba yung speech ni Sara Duterte sa kanyang graduation message para sa mga mag-aaral ng Palandak Elementary School, Zamboanga del Norte? Sabi niya be kind. Huwag kayong sumali sa pang-aapi, paninira o pananakit ng inyong kapwa-tao. Oy mga DDS, sa inyo po nakatuon ang message na to ni Sara Duterte. Sa mga DDS na nang-aapi, naninira at nananakit ng kapwa-tao. Galing na po mismo yan sa Presidente Sara Duterte ninyo. Sabi tuloy ni Gloyce Palma, huwag kayong sumali sa pang-aapi. Sila Sara Duterte at ang mga DDS lang ang pwede. Bakit hindi mo kaya sabihin sa sarili mo yan at sa mga supporters mo mga DDS na halos lahat ng kademonyohan nasa inyo na? Isa ka din sa mahilig manira, Sara. Ikaw yung mahilig manakit. Pinagbantaan mo nga buhay ng presidente. Hihilig talaga gumamit ng mga mababangong salita. Lahat ng sinabi mo kabaligtaran sa iyo. Lahat ng mga supporters mo na demonyo din kung mag-isip at magpakalat ng fake news. So tama nga naman. Dapat nakaharap ka sa salamin nung sinabi mo to, Sara Duterte, na huwag kayong sumali sa pang-aapi. Pero natandaan nyo, nung senatorial elections nung 2025, di ba puro pang-aapi ang ginawa ni Sara Duterte sa mga kandidato ng administrasyon? Sampo na lang kay Benny Abante. Tapos yung paninira, hindi ba si Sara Duterte ang ginawa ng mission sa kanyang buhay ang siraan si President Bongbong Marcos? So bago ka magsalita ng ganito at magbigay ng mensahe o advice, Sara Duterte, tingnan mo muna ang sarili mo. Sabihin mo muna sa sarili mo to. At baka maniwala pa kami na sincere ang iyong mensaheng ito. So, dyan po natin makikita, lalo na sa ating mga kabataan, na hindi po sila natutulog, na sila po ay aware sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. At alam na alam po nila ang mga kasinungalingan ng mga DDS. Kaya hindi na po makakaporma ang mga fake news peddlers ngayon dahil andyan po ang ating taong bayan para kontrahin ang kanilang pagmamind conditioning sa taong bayan.